Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ni Carol na magmula ngayong araw, ay sigurado umanong kakalat na ang tsismis sa buong Looniverse. At mukhang hindi nga siya nagkamali, dahil matapos lamang ang isang gabi ay umabot na ng Royal Capital ang tsismis, na masyado nilang ikinagulat at ito nga ay ang patungkol sa naganap na labanan sa West State. At dahil dito ay halos bumaliktad nga ang Royal Capital, kung saan ay umikot din ang tumbong ng lahat ng noble family, dahil matapos ang digmaan sa West State, ay inaasahan na nilang sunod na magtutungo ng Royal Capital ang ating bida. Agad na silang nagkaroon ng pagpupulong, kung saan ay sinabi ng lalaki sa gitna, na malamang sa nabalitaan naman na nila ang resulta ng digmaan sa West State, at ang Imperial Dragon Guards nga daw ay muling isinilang at nagbalik ng Looniverse, kung saan ay nabibilang na din sila sa pinakamalalakas na puwersa dito sa Looniverse. Bukod doon, ay sinabi nga din niyang umalis na ng West State ang mga Imperial Dragon Guards, at kasalukuyan na nga din daw silang patungo ng Royal Capital, kaya naman kailangan na daw nilang magdesisyon bago pa dumating dito ang ating bida. At ang pagpipilian nga lang nila, ay ang pagluhod sa labas ng Divine King's Palace, o lumuhad sa harapan ng ating bida, na mukhang hindi naman nila kayang gawin, kaya agad na nagdilim ang kanilang mga muka. Hanggang sasabihin nga ng isa, na sa tingin umano niya ay dapat pa din silang magtiwala sa Divine King's Palace, dahil pag umatake nga daw ang Imperial Dragon Guards dito sa Royal Capital, ay siguradong gagalaw ang kasalukuyan nilang hari na nakaupo sa trono ng Divine King's Palace. Pero tinanong naman ng isa, kung alam daw ba niya ang nangyayari sa loob ng Divine King's Palace ngayon, at matapos nga daw ng malaking kaguluhan na dinulot ni Shu ngayon, ay wala man lang kahit isang salita ang nagmula sa kanila. Sabay tanong kung hindi ba sila nagtataka dito. Habang ang isa naman, ay sinabi na tama umano ang kanyang katabi, kaya naman daw kailangan nilang buksan ang city gate ng Royal Capital, upang papasukin ang ating bida at kanyang mga sundalo, sabay sabi na maging si Duan Muhuangqi ay hindi sila kayang talunin, kaya wala daw silang kwalipikasyon na magtapang-tapangan sa harap ni Lu Shu. Sunod ay tinanong nga nila kung ano ang opinyon ng kanilang patriarch, sabay tanong na din sa opinyon ng kanilang young master na si Fan Feng. Nabigla namang naglaho sa tabi ng patriarch, kaya sinabi ng isa na hindi umano ito tama, dahil ang pagpupulong na ito ay para sa kapakanan ng kanilang pamilya, at bilang tagapagmana ay dapat nandito daw si Fan Feng. Habang ang isa naman ay tinanong kung nasaan si Fan Feng, at sinabi nga nito na isang lugar lang naman daw ang maaaring puntahan ng kanyang anak, at yun ay walang iba kundi ang Transcendent Place. Samantala sa tarangkahan ng Sword Pavilion, ay nagtipon-tipon ang mga young masters mula sa noble family ng Royal Capital, at dito ay sinasabi nila na kasalukuyang nagkakagulo sa West State ngayon, kung saan ay maaari ding maapektuhan ang buong Looniverse, at madamay sa kaguluhang nangyayari ang lahat. Sabay sabi na silang lahat nga daw ay anak ng mga noble lords, gayunpaman ay ayaw naman nilang makisali sa digmaang ito, dahil nakafocus nga daw sila sa kani-kanilang mga cultivation, kaya naman nagmamakaawa umano sila na Sword Pavilion na ang lumaban para sa kanila, o siyang magbigay ng proteksyon sa kanila laban kay Lu Shu. At habang patuloy nga sila sa pagmamakaawa, ay nananatili namang tahimik si Jiang, habang si Guling Fei naman, ay sinabi na ang tingin umano ng mga noble family, ay hindi pa sila gumagawa ng aksyon sa digmaan o kaguluhang ito. At dahil doon, ay mukhang iniisip daw nilang nakapagitna lamang ang Sword Pavilion, kung saan ay walang plano na makisali sa labanan ng kapangyarihan dito sa Looniverse. Sabay tanong kung hindi daw kaya nila naisip na konektado si Lu Shu sa Sword Pavilion, kung saan ay hindi naman nila pinutol ang ugnayan sa kanya, at hanggang ngayon nga daw ay disipulo pa din ng Sword Pavilion si Lu Shu, at hindi daw kaya sapat na dahilan yun, upang maisip nila na kakampi ni Lu Shu ang Sword Pavilion. Samantala, nagpatuloy nga ang kaguluhan sa Royal Capital, kung saan ng lahat ng mga noble family, at miyembro ng kani-kanilang mga pamilya, ay mayroong magkakaibang opinyon, dahil ang iba ay nais lumuhad sa Sword Pavilion, habang ang iba naman ay nais na lumuhad sa ating bida, at ang mga matitigas ang ulo ay nais lumuhad sa labas ng Divine King's Palace. Samantala sa Song Family Mansion naman, ay sinabi ng kanilang family head na pahamak umano si Song Changying, pero kung sana lang daw ay nandito pa din si Xiao Mings at Zhao Shuai, ay wala silang dapat ipag-alala, kung saan ay pwede nga din daw sanang umangat ang status ng kanilang pamilya, tulad na lang sa Sun family. Pero naisip naman ng butler na mukhang nasisiraan na daw ng ulo ang family head nila,
dahil hanggang ngayon ay nais pa din niyang magamit sila Zhao Shuai at Xiao Mings, pero nung nasa Song family nga daw ang dalawa, ay hindi naman niya binigyan ng patas na pagtrato ang dalawa, sabay tanong sa kanyang sarili kung hindi daw ba sapat na dahilan yun para umalis nga sila. At sa bandang huli nga, ay walang ibang magawa ang mga noble family na piniling labanan ng ating bida, kundi magtipon-tipon at pag-usapan kung ano na ang mga hakbang na dapat nilang gawin, laban sa Imperial Dragon Guards at kay Lu Shu. Samantala sa isang bahay nga dito sa Royal Capital, ay tinatanong ng ating bida kung may punto ba, o mayroon bang silbi ang pagtitipon-tipon ng mga noble families. Pero sinabi naman ng lalaking ito, na puro lang daw sila mga manok at aso, o ang ibig sabihin ay ang pagputak at kahul lang ang alam nila, dahil wala nga din daw sila kahit isang maestro level man lang, kaya wala din siyang alam kung ano ang punto ng pagnanais nilang magkaisa, laban sa ating bida. Bukod nga daw doon, ay malamang sa wala pang nakakaisip sa kanila, na habang nagkakagulo at masyado ang pag-aalala nila, sa pagdating ng Imperial Dragon Guards dito sa Royal Capital, ay nauna nang nakarating dito ang ating bida, at tamang kain lang. Sunod ay sinabi nga din ito, na nadiskubre ng kanyang mga tauhan na, palihim na pinapaalis ng mga noble families ang kanilang mga young masters, at ang sinasabi nga daw nilang pagtitipon ng mga noble family heads, ay isang diversion lamang upang makuha ang atensyon ng lahat, hanggang sa tuluyang makaalis ang kani-kanilang mga anak. Sabay sabi na alam na niya ang ruta nila palabas ng Royal Capital, kaya naman kung kailangan daw ni Shu ang impormasyon patungkol dito, ay bokal sa loob niyang ibibigay ito. At dito nga ay naisip ni Shu, na mahabang panahon na umanong nagpapanggap na baboy, at mahihinang nilalang ang mga noble families, nang sa ganun ay hindi matuon sa kanila ang atensyon ng dating hari, pero dahil nga daw sa pagpapanggap nilang ito, ay tuluyan na silang naging mga baboy. Bukod doon ay naisip nga din niyang nagbago na umano ang panahon, at maging ang mga tinuturing nilang maliliit na tao tulad ng Xiao Mings, ay maaari nang maliitin ang mga noble families. Pero itong si Xiao Mings nga daw ay talagang may tinatago ding talento, at dahil sa nakapagdesisyon na siyang sumunod sa ating bida, ay mukha naman daw walang magiging problema, isa pa ay mapapakinabangan nga daw siya ni Shu. Kaya naman agad niyang sinabi, na ibigay ni Xiao Mings ang impormasyon na alam niya kay Zhao Shuai, at sinabi ding pabayaan na muna niya ang mga family head ng noble families, dahil matapos nga daw magsimula ang kanilang pagpupulong, ay si Shu mismo ang personal na magtutungo sa kanila, upang panuorin ang anumang katuwaan na hinanda nila. Sunod ay sinabi nga ni Shu na panuorin na lang niya ang bawat galaw nila, at magmula ngayon ay si Yi Chen na ang makikipag-ugnayan sa kanya, dahil ang ginagawa nga daw ni Xiao Mings, ay siya din ginagawa ni Yi Chen ngayon, at yun nga ay ang pagkalap ng impormasyon. At dito nga ay naisip ni Xiao Mings, na ang mercenary umanong kilala bilang Fierce God, ay isa din pala sa tauhan ni Lu Shu, at kahit nga daw alam niyang mas magaling siyang makipag-usap kaysa kay Yi Chen, ay alam naman niyang mas malakas at madaming pamamaraan si Yi Chen, lalo na sa pagsagap ng impormasyon. Sabay tanong sa kanyang sarili kung ano na ang dapat niyang gawin, at dahil nga daw sa biglaang pagbisita ng ating bida sa kanya, ay madalian lang din ang pagsagap niya ng impormasyon, para lamang patunayan kay Shu na mayroon siyang halaga. Pero sa bandang huli nga daw, ay hindi pa din niya masisiguro na magkakaroon siya ng halaga sa ating bida, dahil mayroong mas magaling kumalap ng impormasyon kaysa sa kanya. Pero bigla nga nitong nabitawan ang panggatong, matapos humawak sa kanyang balikat si Shu, at sinabi na hindi niya kailangang masyadong mag-isip kung magtatrabaho siya kay Shu, bukod doon ay wala nga din daw pakialam si Shu sa mga nais niyang gawin, kaya hindi kailangang matakot ni Xiao Mings sa kanya. Sinabi nga din ni Shu, na balang araw umano kung nais nang umalis o tumigil ni Xiao Mings, sa pagtatrabaho para sa ating bida, ay libre siyang makakaalis anumang oras, basta wag lang siyang magiging traidor. Sunod ay inalok nga niya itong kumain, at sinabi na hindi niya kailangang maging seryoso, kaya naman naisip nito na nagbago na umano ang ating bida, at kumpara nga daw nung huli silang magkita at magkaroon ng transaction, ay tila mas mataas na ang kapangyarihan niya ngayon. Pero pagdating nga daw sa pangkaraniwan niyang ugali, ay tila wala namang nagbago, gayunpaman ay sigurado naman daw na hindi siya basta-basta magbibitaw ng salita, at magbibigay ng pangako. Sunod ay naisip nga niya, na sa pagkakataong ito umano, ay mukhang nakahanap na siya ng tamang master, sabay sabi kay Shu na susundin niya ang mga utos sa kanya. Sunod ay tinanong naman ni Shu, kung may mga kaganapan daw bang nangyayari dito sa Royal Capital ngayon,
Pero sinabi naman nito na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng hari, sabay tanong kung kabilang ba dun ang pagtitipon ng mga scholars bukas. At sinabi nga ni Shu na oo umano, sabay sabi ding bukas ay dadalo siya sa pagtitipon nila, at masyado nga din ang kanyang tuwa, dahil sigurado umanong makaka-earn siya ng negative points, mula sa scholars ng Luniverse na naiwan niya ng mahabang panahon. Samantala sa East Capital nga, matapos masakop ng Imperial Dragon Guards ang West State, at kahit papatungo na sila ng Royal Capital upang umatake, ay hindi naman naapaktuhan ang symposium ng mga scholars, patungkol sa pag-aaral sa dating hari. Kaya naman masyado ang galit ng lalaking ito, na sinabing kakaiba umano ang reaksyon nila sa lahat ng nagaganap dito sa Luniverse, sabay tanong kung bakit ang symposium pa din nila ang kanilang iniisip, na pwede naman daw gawin anumang oras, imbis na pagtuunan nila ng pansin ang biglaang pag-angat umano ng Imperial Dragon Guards. Pero sinabi lang naman ito na normal lang naman daw ang nangyari sa West State, dahil ang ating bida at si Duan Muhuangqi nga daw ay dati pang may alitan, kaya hindi na sila magtataka kung umatake ng West State si Shu, pero wala nga daw kinalaman sa kanila ang Celestial Emperor ng East. Habang ang isa naman, ay sinabing Magarbo at Engrandi umano ang magaganap na symposium, kaya naman daw excited na siyang maka-attend at makita ang lahat ng dadalo. Kaya naman naiyak na lang ang lalaking ito, at sinabi na nung nakaraan ay naglabas ng decree ang Divine King's Palace, upang labanan ng mga noble army sa Royal Capital ang Imperial Dragon Guards, kaya paano na lang daw kung ang East Capital naman, ang babaan ng Imperial Decree at utusang lumaban sa ating bida. Pero sinabi lang naman sa kanya ng mga scholars, na hindi umano niya kailangang mag-alala, dahil ayon sa chismis ay hindi umaatake ng pangkaraniwang tao ang Imperial Guards, kaya naman kahit magkaroon umano ng digmaan sa Royal Capital, ay makakatakbo sila anumang oras. Hanggang sa biglangang pinatunog ang isang gong, at sinabi ng tagasilbing ito na kailangan nilang magbigay daan, dahil ang panibagong asawa nga daw ng kanilang emperatress ay patungo ng palasyo, kaya kailangan nilang tumabi. At dito nga ay natatawa pa ang mga tao, dahil patuloy pa din daw sa pagkakaroon ng bagong lalaki si Yu Fuyao kada buwan, bukod doon ay tila normal nga lang daw ang lahat, at parang walang nangyaring digmaan sa West State, dahilan naman upang lalong maiyak ang lalaking ito, na sinasabing kalabisan na umano ang nangyayari dito sa East State. Samantala sa isang lihim na lugar nga dito sa East State, ay sinabi ng isang ito kay Yu Fuyao na nakabalik na ang spy nila mula sa North Continent, kaya naman agad na tinanong ni Yu Fuyao kung ano daw ang nangyari sa kanilang pag-imbestiga. At sinabi nga nito, na nasaksihan nila ang isang malaking sunod sa kabundukan, kung saan ay matatagpuan ang Maple Sea, at matapos nga daw mawala ang sunog, ay agad silang nagtungo sa lugar upang mag-imbestiga. Pero tanging mga paru-paro nga lang daw ang kanilang nakita, kung saan ay wala na silang makita na bakas ng superpowers, o anumang uri ng spiritual powers sa lugar. Sunod ay tinanong naman ni Yu Fuyao kung ano na ang nangyari sa matanda, at sinabi nga nito na hindi umano kinaya ng matanda ang nangyari sa kanyang mga paru-paro, habang ang mga kausap naman daw niya patungkol sa paru-pro, ay umalis na din nung magkaroon ng sunog. At matapos nga niyang marinig ang report ng lalaki, ay inutusan na niya itong bumaba upang makuha umano ang kanyang rewards, kaya naman agad na din itong nagpaalam kay Fuyao. At sa pag-alis nga ng lalaki, ay agad nitong hinampes ang pintuan ng kulungan, sunod ay nagtungo nga siya sa loob nito, at dito nga ay makikita natin si Ming Yuyu, na tinatanong ni Fuyao kung narinig ba niya ang naging pag-uusap nila, at dahil nga daw sa wala na silang rebirth butterfly ngayon, ay mukhang matagal pa daw silang magkakasama ni Ming Yuyu. Samantala sa Northern Continent naman, ay agad na tinanong ni Yunyi si Tiger Holder kung ano na ang sitwasyon, at sinabi nga ni Tiger Holder, na ang mga tao umanong nagmamasid sa matanda ay umalis na, pero mga maestro level nga daw yun, kaya naman mahihirapan silang sundan sila. At dito nga ay agad ding napatanong si Tiger Holder, kung ang mga soul puppets daw kayang nakalaban nila, at ang mga maestro na nanggaling dito upang magmasid sa matanda ay magkakasama, o ibang grupo pa sila sa mga soul puppets. Sunod ay sinabi nga nito, na nawala na umano ang lead nila sa paghahanap kay Ming Yuyu, kaya ano na daw ang dapat nilang gawin ngayon, sabay sabi na habang pabalik siya dito, ay nabalitaan niya ang pagpatay ng bagong hari kay Duan Muhuangqi, kung saan ay patungo na din siya sa Royal Capital ngayon. Pero sinabi lang naman ni Yunyi, na ngayon ay nais pa din niyang magpatuloy sa paghahanap sa kanilang kuya, kaya naman tinanong ni Tiger Holder kung may ibang paraan pa ba siyang alam.
Pero sinabi lang naman nito na kumain daw muna sila ng hotpot, at pag nabusog na sila ay tsaka sila mag-isip ng paraan, kaya naman biglang bumaliktad si Tiger Holder. Samantala ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay sinbay nito na base umano sa mga narinig at nakita niya nitong mga nakaraang araw, ay mayroon na siyang suspecha. Sinabi nga din ni Yun Yi, na ang pag-cultivate umano ng maestro level, ay inaabot ng matagal na panahon at masyadong matrabaho, at kung ang maestro nga daw na humabol sa kanila 18 taon na ang nakalipas, at ang mga maestro na nakalaban nila ngayon ay magkakasama. Ibig sabihin lang daw nito, na matagal na panahon na mula nang magsimulang magplano ang mastermind, kung saan ay hindi daw bababa ng ilang dekada, o baka 100 taon na din. Dati nga daw ay iniisip niyang si Luluor ang nasa likod ng lahat, dahil ang humabol sa kanila ng mga panahon na yon ay mga kaluluwa, at si Luluor nga daw ang gumagamit sa ganung paraan, dahil sa kanya nagmula ang dark chart ni Xiaoyu. Sunod ay sinabi nga niya, na maliban kay Luluor at sa founder ng Sword Pavilion, ay hindi siya naniniwala na may ibang tao pa ang maaaring makagawa ng mga ganong bagay, lalo na at mahigpit ang pagbabantay nilang mga puppet masters at Imperial Dragon Guards, kasama na din ang Inner Palace Guards, kaya naman hindi daw niya napansin ang ibang posibilidad noon. Pero kung iisipin nga daw niyang mabuti ngayon, ay isang tao lamang ang posibleng may kagagawa nito, dahil wala naman daw ibang rason ang taong yun, upang palihim na mag-cultivate ng mga maestro level. Sunod ay sinabi nga niya na ang 4 umanong Celestial Emperors, ay si King Kong na mabait, si Duan Muhuangqi na kaduda-duda at irritable, si Wen Zaipi na walang pakialam sa politika, at ang pang-4 ay si Yu Fuyao, na mayroon umanong pinakapangit na reputasyon sa kanilang lahat, dahil sa kada buwan ay iba-ibang lalaki ang kanyang nakaktalik. At sinabi nga ni Tiger Holder, na ang lahat umano ng lalaki ni Yu Fuyao ay misteryoso ang nagiging pagkawala nila, at ang tsismis nga daw ay pinapahirapan at pinapatay sila ni Fuyao. Sabay tanong kung ang ibig daw bang sabihin ni Yun Yi, ay ang mga lalaki ni Fuyao ang kanyang kino-cultivate upang gawing maestro level, at kung tama nga daw ang pagkakaalala niya, ay galing sa mga noble family ng East ang mga lalaki ni Fuyao, at lahat nga daw sila ay mga talent-adong nobles. Sunod ay tinanong nito si Tiger Holder, kung naaalala ba niya nung minsan na nagpadala si Wen Zaipi ng kanyang tauhan, upang harangan at agawin ang report ni Fuyao sa kanilang hari. At naaalala nga daw ni Tiger Holder ang patungkol sa bagay na yun, pero pagkakaalam nga daw niya ay kakaiba lang talaga ang magkapatid simula pa man, at agad nang nagbukas ng portal si Yun Yi, habang sinasabi na ngayon din ay magtutungo sila ng East State, upang dun umpisahan ang paghahanap sa kanilang kuya. Samantala sa kasalukuyan ng tinutuluyan ni Xiao Mengs, ay nagtungo si Yi Chen upang magbigay ng impormasyon, patungkol sa 21 na A-rank na umatake sa ating bida dito sa Royal Capital nung nakaraan. At ayon nga daw sa mga nakausap niyang spy at pangkaraniwang tao, ay unang namataan ang mga yun malapit sa Divine King's Palace, kaya iniisip daw niya ngayon na mayroon ng mga tauhan ang mastermind sa Divine King's Palace, upang atakihin ang ating bida anumang oras. At dahil nga sa mga sinabi ni Yi Chen, ay nakumpirma ng ating bida, na ang hinahanap niyang mastermind at ang nagbigay ng Peking Imperial Decree, ay iisang tao lamang. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung ilan umano ang tauhan ni Yi Chen na spy ngayon, at ilan sa kanila ang mayroong telemirror. At dito nga ay sinabi ni Yi Chen na ngayon umano ay daan-daan ang hawak niyang tao, at kinokontrol niya ang mga ito sa pamamagitan ng slave marks, pero ang mga spy nga daw niya ay patuloy pa din sa pag-recruit ng downlines nila, kaya naman masasabi niyang ilang libo na din ang spy nila. Pero kaunti nga lang daw sa kanila ang mayroong telemirror, dahil ang paggawa nga daw nun ay inaabot ng mahabang panahon, kung saan ay agad ding nabibili ng mga noble family at mayayamang pamilya ang mga nagagawa, kaya pahirapang makakuha ng telemirror ang mga pangkaraniwang tao. Sunod ay napapatanong nga si Shu kung wala ba silang magagawa patungkol sa bagay na ito, hanggang sa maisipan niyang ilabas ang lampara ni Li Sheng, na agad namang lumabas at binati ang kanyang hari. Pero bigla nga siyang binigyan ng martelyo at sombrero ng ating bida, at sinabing handa na umano ang gagawa ng telemirror, kaya naman bigla itong naging bato at naiyak na lang sa sulok. Habang si Yi Chen naman ay nakilala nga si Li Sheng, pero pinigilan naman siyang lumapit ni Shu at sinabi na hindi niya kailangang alalahanin si Li Sheng, sabay sabi na hanapin daw ni Yi Chen ang mga apprentice ni Li Sheng noon, dahil mas balance ang paggawa nila kung mayroon siyang mauutusan. Sunod ay tinanong ni Yi Chen,
kung biglaan daw bang binigay ni Shu ang utos na ito dahil mayroon siyang plano, pero sinabi lang naman ni Shu na hayaan na umano nila si Xiaomings na magtrabaho dito sa Royal Capital, dahil ang magiging trabaho na nga daw ni Chen ngayon, ay ang pagkalap ng impormasyon sa 4 na kontinente ng Luniverse, at nais nga daw niya ng agarang report. Dahil nais niyang malaman kung sino-sino ang kanyang mga kalaban, at kung sino-sino ang mga tumutulong sa kanyang mga kalaban.